Alright guys, sa mga naghihintay sa review ko nitong KLX 150, this one guys is yung 2025 model. So in this video guys, pag-usapan natin specs, features, at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. Kawasaki KLX 150. This one guys is yung 2025 model. So since marami nagre-request nito, ito na nga gagawin natin ng review at saka walkthrough. And syempre pagdating naman sa handlebar niya, nandyan pa rin naman yung knuckle guard. So ayan, suspension is ginamitan pa rin ng inverted and naka gold na din guys, no? Tapos parang meron siyang harang dito, parang sa ganun kayo dadaan nyo to sa off-road. Hindi madali matama ng bato-bato yung kanyang suspension. So sa tire, ganun pa rin naman guys, naka-spike, and this one is merong front tire size na ayan, 2.75 by 21 inches, naka-rim pa rin siya. Ayan. So sa mga nagtatanong tubeless na ba, hindi pa rin siya naka-tubeless, naka-tube type pa rin. So meaning meron pa siyang interior, no? Sa mga nagtatanong din, IRC pa rin yung brand. Ganun pa rin naman, kagaya ng dati. Tapos dito sa bandang gilid, nandito pa rin naman yung kanyang decals na black, yellow, green, KLX 150. And for me, mas nagustuhan ko yung kulay niya ngayon na gray since I'm a fan of gray. Tapos meron pa siyang match na glossy black and lime green. And nagpapadagdag sa forma at aesthetics ng motor na to. Tapos dito, meron siyang mataas na seat height at saka ground clearance. Mamaya uupuan natin kung abot ba ng height ninyo. So dito sa handlebar naman, at fully digital instrument panel na din siya, and sad to say hindi natin pwede mabuksan kasi na-activate lang nila to pag once na may nakabili na, no? So ganun pa rin naman, nandun yung kanyang speedometer, odometer, fuel gauge. Ayan, syempre yung mga indicators like turn signal. And of course, this one guys is, ayan, nandito pa rin yung kanyang choke. So check natin kung naka-carb pa rin ba to. Ayan, naka-carb pa rin po siya, kaya meron siyang choke, no? Tapos sa mga buttons and switches, meron siyang kill switch off, activated, electric start. And dito sa kabila, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal light off, at saka yung kanyang horn. And then dito sa kanyang handlebar guys, since pang off-road siya na motor, naka-naked talaga yan, no? Sa grip naman, ganun pa rin naman, aggressive pa rin yung grip niya. Texture, rough pa rin. So for me, advantage yan. So kapit na kapit dito yung palm nyo pag halimbawa mag-accelerate kayo dito sa motor na to. And of course, pagdating sa fuel tank guys, ayan, ito yung fuel tank niya, no? So ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang fuel tank, magiging yung kanyang average fuel consumption. So sa texture, sa paint, naka-matte siya. So combination pala siya ng glossy and matte. And dito naman sa upuan, syempre, since pang off-road siya ng motor, hindi ka na makakaasa na, ayan, generous yung seat cushion niya. Pero for me, sa kanyang body build, sleek design, and yung sa kanyang cushion or cushion, tama lang. Ayan. Tapos dito naman, of course, nandito yung kanyang side fairings. And meron pa rin pala siyang decals dito guys. Ayan, na may X. O, diba? So, if I were you, hindi ko natatanggalin tong decals na to kasi nga, mas maganda yung stock na decals kumpara doon sa mga aftermarket na decals. And for me, mas maganda yung decals ngayon kaysa nung 2023 na KLX. Then, pagdating naman dito guys, tambucho, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang, ayan, heat guard. So, para hindi mapasok yung angkas mo or ikaw, if ever, sasampa dito sa, ayan, sa KLX. Next, dito tayo sa baba. Of course, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang kickstart. Nandito pa rin naman yung kanyang brake pedal. Ayan, apakan ng driver. And of course, yung pillion step or foot peg ng angkas naka-rubberized pa rin. Monoshock, swing arm suspension. And then, sa braking system is single disc. And kung mapapansin nyo, wavy pa rin. Wala pa rin pinagbago. And sa mga nagtatanong ABS, no, hindi pa rin po siya naka-ABS. So, typical
na nakaano lang siya, disc brake. Single pot piston brake caliper pa rin yung gamit. And sa gulong naman, mas pinalapad yung gulong dito sa likod guys na may 4.10 by 18 inches. So spoke pa rin or nakayantas tube type, no? Hindi pa rin siya naka-tubeless. So disadvantage yan of course pag mapako madaling ma-flat, unlike doon sa tubeless na pag mapako maiiwan lang yung pako at hindi dali-daling ma-flat. So dito tayo sa kanyang taillight. Sa taillight, ganun pa rin naman, no? Naka-bulb type. And, pansin ko lang guys, pagdating dito sa kanyang turn signal light, just comment down below by 2026 kung gusto niyo ba itong gawing LED. Ayan. And, sturdy pa rin naman, wala pa rin naman pinagbago. Yun nga lang, ingat lang tayo pag halimbawa sasampa dito kasi kahit na sturdy siya, may tendency na baka mabalik kung hindi tayo mag-iingat, no? Next, dito tayo, meron pa rin naman siyang plate light which is LED and naka-reflector pa rin siya for added visibility during your night ride. So, nandito pa rin naman yung kanyang chain cover, still the same, side stand of course, and syempre yung footpeg ng angkas andito pa rin. Sa mga nagtatanong, pagdating sa transmission, meron siyang 5-speed manual constant mesh. Ayan. So, dito tayo sa kanyang braking system sa front. Single disc, dual pot pa rin. Wala pa rin pinagbago. As is pa lang din. So, ito yung 2025 model. And, ganun pa rin guys. Dito, meron pa rin siyang skid plate. Plastic or guard. Para pag idadaan nyo to sa off-road, since pang off-road na motor to, hindi madaling tumama yung mga bato-bato sa kanyang engine. No? So, yung horn niya pala is andito sa gilid. Ito yung kanyang horn. Ayan. So, may height tayo guys na 5'5". Check natin kung ako ng height natin kung si KLX. 150. So, kanina, pag sampa ko, bigla siyang bumaba. So, advantage yun guys. So, kung meron kayong height like mga 5'4", kaya nyo ba yung abulin kasi nga bumababa yung suspension niya pag nakasakay na kayo. So, 5'5", still nakatiptoe tayo. And since magaan lang naman mo siya, so kahit 5'3", 5'4", madali lang itong i-maneuver, no? So, ayan, ito yung itsura natin, naka-upright tayo. Tapos, abong ka rin naman ang... So, pagdating naman sa specs nitong si Kawasaki KLX 150, still powered by 144cc, 4-stroke air-cooled, single overhead cam at single cylinder. Ito ay may lakas na 11.53 horsepower at 8,000 RPM and max torque of 11.3 Nm at 6,500 RPM. Meron din itong timbang guys na 119 kg, kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. So if ever interested kayo dito kay Kawasaki KLX 150, this one ay mayroong updated price na, ayan, spot cash is 150,590. Pero kung gusto nyo ng installment, down payment is 20,000, tapos yung monthly sa 3 years ay 6,503. At this one guys ay available dito sa may Kawasaki Cryptagum. Full address and phone number ilalagay ko na lang dyan sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to.